Magandang oras mga ka-art lover, mga kababayan. Meron tayong balikan dito na video. Ito ang viral video ng isang patrolman na merong pangalang Patrolman Fontillas ng PNP, kung saan nag-viral ito last week dahil sa pinagmura niya ang kanyang general pati na ang presidente ng Pilipinas. Kaya sa mga balita last na ating narinig ay tumanggi ito kumuha ng psychiatric test. Kaya nagipag-ano na dito ang National Police Commissioner, ang NAPOLCOM, ay nagbigay na ng pahayag na ito'y kakasuhan, tatanggalin sa trabaho, at baka makukulong pa. Narito ang balita, courtesy video ng ating mga kapatid sa Teleradio Serbisyo. Bawal sa isang pulis kung ang pag-uusapan ay yung paggamit na kanyang personal space sa social media. Una sa lahat, yung right to self-expression na enshrined sa ating Constitution, hindi naman nawawala yan porket ikaw ay nagpulis. Oo. So, nandyan pa rin yan. Pero meron tayong limitations kung saan yung karapatan ng pulis na magpahayag subject to certain guidelines. Siyempre, ikaw ay may badge, ikaw ay may uniforme, ikaw ay may barel, at ikaw ay government employee, nararapat lamang na hindi ka padalos-dalos sa iyong mga pahayag kasi sa isang uniform service, ang pinaka-importante dyan ay yung aspeto ng disiplina. So kung walang disiplina, kanya-kanyang tira, anything goes, ika nga, hindi makakabuti ito sa taong bayan. Kasi magkakagulo, yung public order ang trabaho ng pulis. Ang trabaho ng pulis to enforce the law at hindi mamulitika. So because of that, laro rin naman na sa guidelines ng PNP, sa Manual on Decorum, sa Code of Ethics ng PNP, bawal po ang mag-post ng any political content sa ating social media pages. Ayan, so yan ay boses ni Attorney Ralph Calinisan, Commissioner ng National Police Commission. Siya yung magsisibak dyan sa dulo ng video na ito. Ay malalaman natin ang pwedeng mga kaso niya at talagang siguradong kulong daw ito at maraming isasampang kaso ng National Police Commission dahil walang disiplina pinapalabas niya dito na pinapalabas nitong patrolman na meron siyang tupak sa ulo para hindi siya kakasuhan, di ba? Kasi kung baliw ka, di ba? Kung baliw ka na tao, di ba, hindi ka kakasuhan dahil baliw nga. Pero paano nga ito natanggap, di ba? Paano ito natanggap sa PNP kung baliw? Hindi ito baliw, nagbaliw-baliwan lang siguro. Dahil of course, bago ka papasok sa PNP, may training ka Sa training pa lang, mahalata na kung baliw ka ng iyong superior, di ba? Napakaklaro na. Ang tingin ko dito ay dahil ito sa vlog, dahil sa kapag mag-viral ang video ay meron kang matanggap na nasa di ba? 30,000 to 50,000 pesos depende sa dami ng views kapag nag-viral. Paano hindi mag-viral? Minumura niya ang presidente, pati general niya Kaya nagba-viral talaga yan. Ngayon, merong kabayaran. Yung natanggap niya na revenue sa viral, sabihin natin 30,000. Ang kabayaran niya naman, tanggal siya sa trabaho, di ba? At marami pa siyang kalaban. Tanggal sa trabaho, may kaso pa, meron pa siyang danyos na babayaran. Kaya walang kwenta yung 30,000 na viral video sa bawat ginagawang video. Katulad ni Maharlika Buljakira, di ba? Laging pinagmumura si PBBM. Dahil sa bawat mura niya ay marami ang natutuwa, marami ang nanonood. Kaya nag-viral video, makatanggap talaga ng malaking halaga ang mga viral videos. Kaya yan ang isa sa mga dahilan kung bakit nagbablog. Pwede naman hindi niya i-post yan Kahit sasabihin niya lang yan sa kaibigan niya na ganyan ang kanyang sentimento, ay walang record, walang ebidensya, gumawa siya ng channel tapos i-upload. Yun ang napakalaking pagkakamali niya. Kaya ang social media, merong advantages at merong advantage. Sa tingin ko, maraming advantages talaga ang social media kaysa advantage na makuha natin. Balik tayo kay Attorney Ralph Calinisan, Commissioner ng National Police Commission. Nagsarili pong investigation ng NAPOLCOM, nag-motu proprio po kami. Kasama po yun sa kapangyarihan ng National Police Commission. In fact, since 1991 pa, hindi rin ganong alam ng taong bayan na ito ang mga kapangyarihan ng National Police Commission. At because of this incident na sobrang importante,
sobrang viral, sobrang kagimbal-gimbal, in-exercise ng National Police Commission yung Ayan. kanyang motu proprio powers. Ibig Kagimbal-gimbal. sabihin nun, by its own, nag-imbestiga siya at sa aming pag-iimbestiga, inutos natin yon 2 days ago. Tapos kanina, lumabas na yung validation report at kinasuhan na rin natin si Patrolman Pontillas kanina. Ang kaso natin kanina sa kanya, grave misconduct, conduct unbecoming of a police officer. Opo, siguro baka tatanungin ng mga pulis na nakikinig at nanonood po sa atin, saan pumapasok doon yung pagiging unbecoming of an officer nung nag-post po siya sa kanyang personal account na nagpahayag ng kanyang saloobin bilang isang patrolman? Tatanungin kita ng diretso, Johnson, ikaw ba sa tingin mo ang isang normal na pulis? Ganyan ba ang asal ng normal na pulis na magtatawag ka ng kaguluhan sa ating bayan? Ayan, kung ganyan nga naasal na pulis o anumang nagtatrabaho sa gobyerno, kung ganyan naasal ay mag-resign ka muna bago ka magmumura ng mga general at presidente. Grabe, malaking kasalanan yan dahil public servant, public employee. At hindi lang pulis ha, ang pulis ay ano yan nagbabantay ng katahimikan. Kailangan non-partisan, di ba? Wala siyang, kahit sa sarili niya lang, hindi niya sasabihin na anti-government siya. Kasi pulis ka at nagtatrabaho ka sa gobyerno. At ang superior mo at ang chief of staff ay ang minumura mo na presidente. Kaya napakalaking pagkakamali. Ito sabi niya ay dahil hindi daw siya makulong dahil baliw siya. Hindi ka panipaniwala yan dahil paano ka napasok dyan, paano pumasa sa PNP exam, paano pumasa sa training kung baliw. Diba? Meron talaga siyang swing mode. Yung swing mode, makontrol naman yung swing mode na yan kung kukontrolin mo, diba? Kasi pagkatapos ng mode na yan ay babalik ka na naman sa pagiging normal. Pero all in all ay pa rin, maklasify ang tao na ito na normal pa rin. Dahil pumasa nga sa mga exam ng pagkapulis noon bago siya pumasok, di ba? Kaya hindi ito baliw. Makakasuhan pa rin siya. Kaya hindi nga siya ayaw niyang magpa-psychiatric test. Baka malaman na hindi siya baliw. Nagbaliw-baliwan lang. Kaya ito yung kabayaran niya. Itong matanggal sa trabaho, mayroon 2 kaso, di ba? At hindi lang yan, kapag hindi niya nabayaran ng danyos, makukulong pa siya dyan. Di ba? So ito, balikan natin ang video. Questionin mo ang mga duly constituted authorities. Gusto mo magkagulo at hahamunin mo ang kung sinong makabangga mo sa iyong opinion? Hindi yata. So hindi siya refleksyon ng isang ideal na pulis. Hindi yun refleksyon ng 225,000 nakasuot ng uniforme. Hindi siya bagay na magsuot ng uniforme, Johnson. Opo. Attorney, halimbawa lang po kasi doon sa video naka-uniforme pa pala si Fontillas. Halimbawa lang po na off-duty na, hindi naka-uniforme, nag-post siya ng ganyan. Pwede ho ba yun? Hindi rin po. Hindi naman porket ikaw ay off-duty, hindi ka na rin policeman. You are a policeman 24/7. Ayan, so dito natin tapusin ang video. Sa lahat ng kapulisan, meron kasi akong mga kakilala na pulis, mga amigo, na nagiinuman palagi sa mga videoke, sa mga videokihan, sa mga night bar. At siyempre sabi nila ay wala na silang uniforme kaya pwede na. So hindi pala yun pwede. Kasi kapag pulis ka kahit natutulog ka, di ba? Meron kang duty, uphold the law, at kailangan modelo ka, di ba? Hindi makikita na naglalasing ang pulis. At hindi rin nakikita na naroon sa mga kabaret, sa mga nightclub, di ba? Ay karamihan ng mga amigo ko na pulis ay nag-inuman sa mga ganyan sa video game, may katabi ng mga chicks. Ang kanilang sabi wala na, off duty na wala nang uniform. Pero hindi pala yun ganun. Ayon dito kay Attorney Kalinisan, Commissioner ng National Police Commission. Kaya kung tayo'y police tayo hanggat hindi tayo nag-retire. Kapag nag-retire na tayo, ay pwede na tayong magpahayag ng ganyan sa kanya kasi civilian na tayo. Pwede na tayong magmura, di ba? Wag lang yung grabe talaga.
pwede mo nang batikusin ang opisyal mo kapag nag-retire ka na. Ganyan yan. Pero habang pulis ka pa, lalo na patrolman lang, pinakamababa, ay dapat sumaludo ka sa lahat ng officers at lalo na sa presidente. Alright, so ako'y magpapaalam na mga kababayan, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating munting channel para makatulong naman kayo. Aking mga avid followers, maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam.